So ayun, good morning sa inyo o good evening kung anong araw nyo man mapanood tong video na to. So i-share ko lang sa inyo yung regarding dito, not related sa sa sasakyan, but is more on technology. So singit ko lang naman siya, more on electrical naman to eh. So na-amaze lang ako, pero sana naman is accurate itong scanner na to. So ito, ilagay ko dito yung video na yon para makita nyo. So ayan, through cellphone yung thermal imaging niya o yung thermal scanning niya. So ito kasi mostly ginagamit ito sa mga electrical panels para makita kung ano yung hotspot, o ibig sabihin kung ano yung mainit na terminals o yung may high ampere, so including temperature na need ng preventive maintenance o PMS ng electrical. So sa mga facilities, building facilities, either commercial or hotel, residential o anything, basta building, mga industrial, manufacturing, ginagamit ito. So iba kasi yung ginagamit nung una eh, yung may gun siya. Ito ngayon cellphone na, kung makikita nyo, ang lupit niya. So may application siya. So ayun, through cellphone siya. Di ko lang alam kung anong cellphone siya. Sana naman accurate yung makukuha nitong image tsaka nung thermal niya. So ayun, shinare ko lang naman sa inyo para lang naman at least, di ba, hindi tayo puro sasakyan, more on sa iba rin tayong part. So ayun guys, so mabalik ako or maiba ako. So ito papakita ko sa inyo is ito para sa mga applicable sa mga manual transmission lang ha. So medyo pag may nararamdaman kayong lagotok sa pagcambio nyo o pag shifting nyo, anything, so dapat i-check nyo rin kung may grasa pa siya, kasi may mga joints yan dyan eh. So may movable pa rin siya dyan, yung cable nyo andon. So lalagyan nyo rin siyang grasa. So katulad nitong video na to, papakita ko sa inyo. So ito is manual transmission, applicable to sa manual transmission ha. So either siguro sa automatic, possible meron din, kailangan nyo rin lagyan kasi may cable din doon na may movable parts pa rin siya. So kailangan nyo pa rin grasahan siguro. Pero ito sa manual ha, kasi ito is yung sasakyan ko is manual transmission, so applicable para sa akin. So ayan, tanggalin natin yung cover niya. Ayan, dali lang naman to sa mga manual transmission. So ito, nalagyan ko na rin siya ng grasa. Ayan, nalagyan ko na rin siya ng grasa. So iilawan natin para at least mas maliwanag. Ayan, diba? Kapag may nararamdaman kayong mga lagutok din dito sa kapag cambio nyo o hirap din siya pumasok, so ito is nilalagyan din siya ng grasa. Kahit sa pag nasa kasa ka, nilalagyan din yun eh, nilalagyan din nila. So ayan, ganun lang naman ang paghugot yan. So I think sa shifting cable ng automatic transmission is ganito rin. So better to check it nyo na lang din. Check nyo na lang din. Ito is manual kasi. So kaya talagang kailangan mo lahat ng parts na yan is kahit papaano lalagyan nyo rin ng grasa. Ito ay isa sa mga easiest na preventive maintenance, di ba? So ayan. So balik na natin. Ito lang naman eh, pag may nararamdaman kayong parang bukod sa medyo hirap pumasok, meron din namang ibang reason kung ba't hindi kagad pumapasok o matigas. So, possible yung clutch cable nyo din talaga ang problema. So balik ko lang ha, kasi mahirap ng isang kamay lang eh.
So ayun, na-check na natin. So dito nga pala ang jack nyo. Ayan, meron yan dyang tamang ano, slot. So, ilipat natin ha. Ayan, dyan yung patatamain yan. So since tinamad na ako gumamit ng reserba, so ang gagamitin ko na lang is yung ito, jack stand. So tatanggalin ko yan. So tanggalin ko yung scissor jack na yan, pero naluwagan na natin yung front na yan para hindi umanot, pero kakalsuhan ko rin yung kapila, di ba, para safety pa rin tayo. So ayan, ganito ginagawa ko ha. Ito ang practice ko ha. So nasa sa inyo kung ito rin yung gagawin nyo. So sa akin is ito. So ayun, tuloy ko na lang to. So ayun guys, natanggal na natin yung rear. So syempre check pa rin tayo kahit pa paano. So ito nga pala yung pinalitan ko last year. Ay hindi pala, sorry, 2022 ako nagpalit nito ng December. So ayan siya, diba? So goods na goods siya. So plano ko rin sana mag lowered, pero wag na, hindi na kinakailangan. Araw-araw gamit tsaka loaded din ako, gawa ng family, diba? So ayun, check din tayo kahit paano konti, since kahit natanggal ko naman na to, diba? So inspect kung ano man, diba? So ayan, dito check din tayo dito sa ilalim. So ito yung tank nya. Itong kailangan din natin magpalit na ng bushing dyan. Ayan yung bushing din dyan. Ayan. So pero tingnan natin, ka-budget tayo, why not, diba? So ito, mabalik tayo sa gulong. Itong gulong ko is 6 years na rin siya. So kita nyo naman diba? So makapal pa siya. Ano nga lang is medyo may konting crack na rin siya. So ayan, ayan, may konting crack na rin siya. Pero kung may budget ka, palit ka na kahit 5 years pa lang. So ako is wala pa, diba? So yun lang naman ang may papayo ko. Dahil syempre importante rin naman ang buhay. Talagang importante, diba? So yun nga lang, syempre pag ganito, ipon-ipon ka na lang din, diba? So ayun, siguro pag sahod natin tsaka tayo bibili ulit ng 4 na gulong na yan, palit tayo. So plano ko i-try is yung 185, or balik pa rin tayo sa 17555, diba, na gulong. Kasi pag nag 185 ka, medyo malapad siya, tas bibigat ka ng konti din. Pero sa diameter halos parehas pa lang din naman yan So 55 ka pa rin or 50, nasa sayo, choice mo yan. So ako itatry ko is 185, 55 pa rin or 50, sa dalawa na yon. Tingnan lang din natin, syempre consider din natin yung price, diba? So ito, ang brand nya is ayan, Cylon, China siya. So ito ilalagay ko sa harap. So syempre total backlash na rin, lilinisan na rin natin yung loob niyan, diba? So guys, ito naman yung sa front nya. So ito lang ang problema ko talaga is yung front shock nya. So kita nyo naman, may tagas na siya. So kailangan na talagang palitan. Napakarami mo talaga i-consider, especially sa materials. Pag magpapalit ka na, total sobra na rin naman yung service nito. 9 years na rin siya. So ito pa lang, yung rear pa lang yung napapalit ng shock. So itong sa front hindi pa. So yun, syempre unti-untiin mo talaga yan, babudgetan mo talaga.
Kung may pera ka, why not, diba? So ito, isa pa to. Ayan, makikita nyo yan, oh. May crack na rin yung left arm tawag dito eh. So check na lang din natin sa left arm bushing niya mga yan, tsaka ayun dyan, bushing din yan. So meron naman nabibili nito isang set para hindi ka na mahirapan magtanggal pa nito ng mga yan, yung bushing na yan. Pero nasa sayo kung gusto mong pahirapan sarili mo, isang set niyan meron na yan, diba? Kung pahirapan mo nga naman sarili mo, so hindi, para hindi ka na rin bumili nito kasi mura naman din to tsaka dyan. So ayun, pero kung gusto mong hindi ka mahirapan, isang set na yan kasama na to, so bibilihin mo pag magpapalit ka. Yeah, so isa din yan sa mga lagutok niya naririnig every humps o every lubak, diba? So tas ito, check na rin natin kung gumagalaw o hindi. Ito, nagalaw talaga yan, gawa ng naglalak din naman yan pag may ano na may gulong na. So importante dyan is ito, ayan yung mga yan. So shock, baka naman kay YB makalibre man lang. So ayan guys, no, ito is basic na basic lang, katulad nga ng sinasabi ko sa video na basic preventive maintenance. So ito yung tire rotation na ginagawa ko yearly, semi yearly siya, so every 6 months siya. So di lang ako nakapagpalit noong February dahil sobrang busy. So ngayon medyo na late lang ako ng 2 months dahil March na ngayon. So itong rear ko is ilalagay ko, itong rear ng left side ilalagay ko dun sa front ko ng left side. So vice versa, ganun din dun sa kabila, sa right side ng front, tas sa rear ng right side din. So ito yung left papunta doon, ito papunta doon, yung kabila papunta doon. So ayun, kasi ang ginawa ko naman last year is cross naman, ito papunta doon sa right side, tapos yung dito sa rear ng right side punta dito sa left. So yun yung mga ginagawa kong tire rotation ng every semi annually. So yun guys.